Ayun nga, ma-impeach si VP Sara. Sa tingin nyo ba, si Leila de Lima magiging Vice President? Sa tingin nyo ba si Chel Jokno yung magiging Vice President? O sa tingin nyo ba si Kiko Pangilinan magiging Vice President? Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tatabunan PH channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa panibagong reaction video ngayon. Ngayon po ay May 15, 2025, 3 days after matapos yung election mga kababayan. Of course, palapit na patapos yung bilangan. And mukhang nakikita na natin yung mga mananalo mga kababayan at maging membro lalo na dito sa Senate at magiging judges sa paparating na impeachment trial mga kababayan. At ito, pag-usapan natin ngayon kahapon, naglabas tayo ng video, pinag-usapan natin yung pagkumpirma ni Chel Jokno at Leila de Lima bilang magiging miyembro ng prosecution o congressman prosecutors na lang mga kababayan para mas madali. Okay, so in-invite sila ni Martin Romualdez. Yan, pinag-usapan natin, nakafocus yung discussion natin kahapon doon sa kung anong iisipin ng mga bumoto ng akbayan at ng mamamayang liberal dahil dito sa pagtanggap ni Chel Jokno at Leila de Lima bilang members ng prosecution. Okay? At ngayon, pag-usapan pa rin ito pero ibang perspective naman mga kababayan. Okay? Ito yung katanungan natin ngayon. So, unang assignment ni Leila de Lima at Chel Jokno ay gawing VP si Martin Romualdez. Yan yung katanungan natin. Okay, so bakit saan natin nakafocus? Saan natin ifo-focus yung discussion natin ngayon mga kababayan? Ifo-focus natin ngayon dito sa kung sino yung unang-una or may mas malaking benepisyo dito sa pagtanggap ni Leila de Lima at ni Chel Jokno na magiging parte ng prosecution team. Okay, so bago natin umpisahan yung discussion mga kababayan, ito pakitaan muna natin itong video na to. In-explain nila dito kung anong nasa isip nila, bakit nila tinanggap. Okay, and then debunk natin yung mga palusot nila dito mga kababayan. And then pag-usapan na nga natin yung kung sino ngang maka-benefit, bakit ganun yung tanong natin. Okay, by the way, bago natin i-play itong video na ito, paki-like and share po ng videos natin, and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? By the way, sa lahat na nakapag-subscribe na, okay, palakpakan tayo dyan. Maraming salamat po sa lahat. Okay, ito, umpisa na natin mga kababayan. Galing ito sa ABS-CBN News. Nako, si Noli de Castro pa. De Lima Jokno, pananagutan ang dahilan ng pagsali sa House Prosecution. Totoo kaya yan? Ito, pakinggan muna natin. I got a call from Speaker Romualdez. First, he congratulated me, and then he said that would be good for the prosecution team if I join them. At first, I said, can I give it a serious thought and consideration? And sabi niya, we need your immediate answer. Nako, kipot pa sila Madam Leila mga kababayan. Nagpapakipot pa kay Martin Romualdez para naman talagang sabihin ng mga tao na wala silang kasunduan nung una pa. Well, sige, sabihin na lang natin na wala talaga silang kasunduan mga kababayan at ngayon lang sila nag-usap. Sabihin na natin. Ganyan talaga mga babae, mga kababayan. Kipot pa kipot. O comment nga kayo dyan. By the way, yung mga babae, mag-comment nga kayo kung agree ba kayo dito na palagi kayong nagpapakipot katulad ni Madam Leila de Lima. Ito, napapakipot pa siya, diba? Pero ano naman yung sagot niya sa huli? Sir, because we are making plans already, etc. So I said yes. Nakausap ko rin si Speaker. Hapon, tinanong din niya kung ako'y bukas sa pagiging member ng prosecution plan. Sabi ko ako'y open at
sa bayan ay magkaroon ng accountability ang ating mga public officials. Pause muna natin mga kababayan na kasi sabi ni Cheljok no mga kababayan, habol daw nila sa akbayan ay accountability. Tanong natin, nasaan sila nung na-discovering maraming inilabag na batas yung pag-kidnap kay PRRD? Nasaan sila mga kababayan? Anyway, kalaban nga naman nila si PRRD, so ano pang bakit pa natin i-expect na magsasalita sila? Pero tinanong ko lang yan mga kababayan kasi yan ang sabi ni Cheljok no, they're after for accountability ng mga public officials. Public officials naman sinabi niya, hindi lang mga Duterte, di ba? So I think ini-expect ko nakasali yung current administration na si PBBM at itong si Martin Romualdez doon sa questionabling BICAM report. Pero may narinig ba kayo galing sa akbayan patungkol sa issue ng BICAM report? Mayroon narinig ba kayo sa kanila patungkol sa issue ng PhilHealth? Ako, honestly mga kababayan, wala akong narinig. Kaya nga, sa video kahapon, pinag-usapan natin yan ng detalye. Anyway, ito, papatuloy muna natin. Inulit ko lang mga kababayan. Kanya. I'm not the kind of person who does things out of personal vendetta or vindictiveness. It's all about really contributing to the attainment of justice and accountability. It's all about really contributing to the attainment of justice and accountability. Ngayon ma'am, nasaan ka nung kailangan ka namin? Nasaan ka nung nagreklamo kami patungkol sa BICAM report? Nasaan ka nung kinuna ng pera ng PhilHealth? Nasaan ang justice and accountability doon? Di ba? Nasaan na? Nasaan ka nung sa 44? Well, anyway, sige na, patuloy na lang natin, mga kababayan. Kasi hindi naman talaga yan yung main focus natin. Tinanong lang natin, mga kababayan. Ito, patuloy natin. Naniniwala naman si House Speaker Martin Romualdez na dahil nire-respetong legal minds sina De Lima at Diokno, ang pagsali nila sa prosekusyon ay makadaragdag sa kredibilidad, balanse at lalim ng proseso. Pinuri rin ito ng iba pang leader ng Kamara. Inuuto pa ni Martin Romualdez mga kababayan. Well, anyway, ito pag-usapan natin ng mabilisan mga kababayan ha. Sige, stop na muna natin dyan kasi yung mga ibang kongresista na yata yung susunod dyan. Okay, yun nga mga kababayan, sa isang video natin kahapon, pinag-usapan natin patungkol doon sa kung anong mga posibleng iisipin ng mga bumoto sa party list, sa akbayan party list at mamamayang liberal. Okay, so yun nga, napag-usapan natin na naging ganito ang resulta, naging number 1 itong akbayan at nakapasok itong mamamayang liberal kasi nga marami sa mga botante ngayong May 2025 election ay pagod na sa away politika. So, ini-expect ng mga tao na itong akbayan at mamamayang liberal ay ito yung mga party list na magpapagitna at magfo-focus doon sa tunay na problema ng bansa. Unfortunately, ito hindi pa nga nakaupo, nakisawsaw na kaagad. So ito nga yung sinabi natin kahapon na most likely ang isipin ng mga taong bumoto sa kanila, nako, it's so disappointing kasi nga, in-expect namin ganito yung gawin ninyo. Pero ngayon, hindi pa kayo nakaupo, ayan, nakikipag-away na kayo. Di ba? So, hindi pa nga nag-umpisa yung trabaho ninyo, ayan, nakikipag-away na. Naghanda ng makikipag-away, naghanda ng sasali sa awayan. Okay? At ito pa, of course, iisipin ng mga tao, ito yung punto natin, ito yung katanungan natin, bakit natanong natin na ang unang assignment ni De Lima at ni Diokno
ay gawing VP si Romualdez. Okay, bakit? Ito, tingnan ninyo. Tingnan ninyo kung sino yung pinakaunang tao ang makabenepisyo halimbawa ma-convict or i-convict nila si Vice President. Okay, hindi ko sinasabi dito na hindi ituloy yung impeachment, mga kababayan. Okay, well of course, sige. Sabihin natin naghahanap tayo ng accountability. Pero yun nga, isipin natin mga kababayan. Isipin natin. Kung ganito, edi sana lahat, regardless of anong partido ka. Di ba? Hindi lang naman si VP Sara ang merong confidential funds. And lumabas na doon sa hearing on Committee on Good Government na ni piso hindi nahawakan ni Vice President Sara. At lumabas doon na yung dalawang security personnel niya ang nakahawak matapos i-withdraw yung pera. At tanong, bakit hindi nila tinanong? Or sinabi ng AFP na sila nagmang-imbestiga sa dalawang security. Instead, patungo doon sa impeachment, bakit hindi tanungin kung anong resulta ng investigasyon ng AFP doon sa dalawang security? Para hindi masayang yung oras sa impeachment trial at makafocus doon sa tunay na problema, mga kababayan. Okay? So yun na nga, ito. So dito, halatang halata mga kababayan, na ang architect nitong pagpapa-impeach kay VP Sara, ang main, parang uma-agree ako kay Amy Marcos na ang nangungulo ngayon ay itong si Martin Romualdez, mga kababayan. Ito na nga, hindi pa 3 days or 2 days after pa ng eleksyon, patuloy na kaagad sa kanyang agenda. Okay? Instead na mag-isip kung paano pagandahin o anong gawin na batas para sa ikabubuti o ma-address na ang mga problema sa ating bansa, nit ito, impeachment. At ito na nga, nakikita natin dito mga kababayan na itong si Leila de Lima, si Chel Jokno, nagpapagamit. Ang kanilang party list na akbayan at mamamayang Pilipino ay nagpapagamit dito kay Martin Romualdez. Binigyan kaagad ng unang assignment na magiging parte ng prosecution. Ngayon, kung ma-impeach si VP Sara, sa tingin niyo ba si Leila de Lima magiging Vice President? Sa tingin niyo ba si Chel Jokno yung magiging Vice President? O sa tingin niyo ba si Kiko Pangilinan magiging Vice President? Lagay niyo sarili niyo sa sapatos ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Ikaw ang presidente, ito yung pinsan mo, House Speaker. Anong mangyayari? Sa pagkakalam natin, mga kababayan, correct me if I'm wrong, mag-comment kayo dyan. Kapag na-impeach si VP Sara, yung presidente pwedeng mag-appoint ng kanyang vice president. At the same time, pwede ring mamili ng mga posibleng kandidato. So kapag na-impeach yan, hindi naman mag-i-eleksyon para sa vice president. Ang mangyayari, pipili ng mga posibleng magiging vice president at yung Senate at House of Representatives ay boboto kung sino sa mga posibleng kandidato or posibleng nasa listahan ng magiging vice president. O sa tingin nyo ba yung Congress pipiliin si Leila de Lima? Sa tingin nyo ba yung Congress pipiliin si Chel Jokno? Kung ikaw, si Bongbong Marcos, sa tingin mo ba hindi mo ito ililista sa mga posibleng papalit kay Vice President? Pinsan mo ito, House Speaker pa. At yun na nga, sabi ni Amy, ito yung anong tawag nito? Ang nagdadala si Martin Romualdez.
Kaya nga mga kababayan, kayong mga bumoto dito sa akbayan at mamamayang mamamayang liberal. Tignan i-analyze nyo ito kung anong nangyayari ngayon. Again, hindi pa nag-uumpisa ha. June 30 pa mag-uumpisa ang kanilang trabaho bilang bagong congressman. June 30 ng hapon. Yet, malayo pa tayo sa June 30. Wala pa nga tayong May 30. May 15 pa lang nga tayo. Ang inaatupag ng dalawang party list na ito ay ang pagsali na doon sa awayan ng Duterte at Marcos. At ngayon, pinapalabas nila na hindi daw ito paghihiganti. Accountability daw ito. Ngayon, yun nga, katanungan natin kanina, nasaan sila? Nung nag-ingay tayo patungkol sa BICAM, patungkol sa PhilHealth, nasaan to mga to? O nangampanya? Again mga kababayan, yan. Ako honestly, dati sinasabi ko sa isang video nga dati binoboto ko itong akbayan. Then na-realize ko na mukhang walang dinudulot na maganda itong mga party list na ito. Kaya nagbago na ako. Binago ko na yung binoto ko. Okay? And ngayon, of course, hindi ko ito binoto. Di ba? So, kayo nga, lalo na dyan sa mga kabataan, well, karapatan naman ninyong pumili at may freedom naman tayong pumili. Well, eto, tignan ninyo kung anong pinakaunang ginagawa ng party list na binoto ninyo. Anong pinakaunang assignment? Yun nga, ito, personally, ang nakikita ko dito mga kababayan ay sumang-ayon sila dito. Sumang-ayon at tinanggap nila itong plano or sumanib sila dito sa plano ni Martin Romualdez na kung saan sabi nga ni Amy na itong si Romualdez ay gustong papalit either kay VP or sa presidente, kaya since sumanib itong akbayan at mamamayang liberal dito kay Martin Romualdez, so ako mga kababayan, personally nakikita ko dito na ito nga, unang assignment nila is gawin itong Vice President si Martin Romualdez. Worst comes to worst mga kababayan, hindi malayo magiging presidente pa ito. Bakit? Halimbawa, impeach niyo si Vice President ngayong 2025. Kung may i-convict ninyo si VP Sara ngayong ngayong year 2025. Tapos yung Duterte Youth may nakaambang impeachment laban kay PBBM. So halimbawa, may impeach si Vice President Sara Duterte, magiging Vice President si Martin Romualdez. Siya yung pinakauna, siya yung nakikita natin dito mga kababayan na pinakaunang makapag-enjoy ng mga mangyayari. Maka-benefit ng mga mangyayari. Na-impeach si VP, halimbawa, huwag naman sana. Then, ituloy yung impeachment laban kay PBBM. Ewan ko lang kung magiging loyal pa itong si Martin Romualdez. Kasi nasa harapan na niya yung mapagiging presidente. Kahit less than 200 votes lang nakuha niya. Di ba? Tingnan nyo sa less than 200 votes lang nakuha niya kasi Leyte district lang naman niya. Yung district niya, Leyte lang naman. Less than 200 votes lang. 200,000, I mean. Di ba? So, eto. Sa tingin nyo ba, hindi ito babaliktad kay PBBM? Halimbawa, matutuloy yung impeachment kay PBBM? Well, comment kayo dyan mga kababayan kung ano nakikita nyo dyan. Okay? So, ito na nga. Kapag na-impeach si VP Sara, na-resolve ba natin yung problema or pinaka-main issues or problem ng ating bansa? Na-address ba ng akbayan at ng mamamayang liberal
ang mga major problems or pangangailangan ng ating bansa dito sa kanilang pinakaunang assignment. Sige. Boto nyo pa ito ulit. Anyway, mag-comment kayo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. At ito nga, yung katanungan natin, pakisagot nga kung anong nakikita niyo dito. So dito lang po muna tayo. Paki-like and share ng videos natin, and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? So kita-kita po tayo sa susunod, at maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.